Kung may isang pangalan sa industriya ng automotive na halos hindi kailangang ipaliwanag kung sino at ano ito, iyon ay ang Toyota. Makikita mo ang mga sakyan nila sa mga lansangan ng mga nangungunang syudad tulad ng Tokyo, New York, Manila at kahit sa mga liblib na bayan ng Afrika. Ang tatak na ito ay sumasalamin sa isang napakalawak na kwento ng inobasyon, sakripisyo, kultura, ekonomiya at kabihasnan. Sa pagdaan ng higit sa 80 taon, ang Toyota ay hindi lamang nakapagbigay ng libu-libong sasakyan sa buong mundo, nakapagbigay din ito ng trabaho sa daan-daang libong tao, nagambag sa pagbuo ng infrastruktura sa maraming bansa at naging mahalagang bahagi ng modernong pamumuhay, lalo na sa mga bansang umuunlad at industrialisado. Ang simula ng Toyota ay hindi sa paggawa ng mga sasakyan, kundi sa paggawa ng mga makinang loom o tela. Noong 1920s, isang inventor at negosyante na si Sakichi Toyoda ang nagtatag ng Toyoda Automatic Loom Works sa Japan. Siya ay kilala sa kanyang pagbuo ng mga makabagong tela makina at makakuha ng mga patent para sa mga ito. Ang negosyo ni Sakichi ay napagtagumpayan sa larangan ng mga makinang pang-teksil, ngunit isa sa kanyang mga anak na lalaki ang may ibang pangarap. Ang anak na iyon ay si Kichiro Toyoda. Sa kabila ng katanyagan ng negosyo ng pamilya sa tela, niniwala si Kichiro na ang susunod na mga malaking tsansa ay nasa paggawa ng mga sasakyan. Pinilit niya ang kanyang pamilya at kumpanya na mag-invest sa pagsasagawa ng mga auto kahit itinuturing itong napakataas na panganib noong panahong iyon. Sa wakas, noong 1933, itinatag ni Kichiro Toyoda ang Automotive Production Division sa loob ng Toyota Automatic Loom Works na nagsilbing simula ng Toyota bilang automaker. 3 taon lamang ang lumipas at noong 1936, inilabas ng kumpanya ang kanilang unang production car na tinawag na Toyota Model AA, isang sedan na naging tanda ng pagpasok ng Toyota sa mundo ng automobile. Noong 1937, opisyal na inihiwalay at pinangalanang muli ang kumpanya bilang Toyota Motor Corporation Ltd. Ang pangalan ay bahagyang binago mula sa Toyoda, ang apelyido ng pamilya sa Toyota, dahil sa paniniwala ng mga Hapones na mas maswerte ang baybay nito. Sa mga unang taon, sumailalim ang kumpanya sa maraming hamon. Pinarusahan ng digmaan ng Japan at ang buong mundo. Ang produksyon ng mga sasakyan ay kailangang isantabi at ang pabrika ay ginamit para sa militar. Ngunit sa pagwakas ng ikalawang digmaang pandaigdig, nakabangon ng Toyota at dahan-dahan na itong itinaguyod ang kalidad at epektibong produksyon na kalaunan ay ikakalat nito sa buong mundo. Ang Toyota ay hindi naging matagumpay dahil lamang sa paggawa ng sasakyan. Isa sa mga pinakakilalang kontribusyon ng kumpanya ay ang Toyota Production System o TPS o kilala rin bilang Lean Manufacturing, isang sistema ng produksyon na nilikha upang bawasan ang basura, bawasan ang oras ng paghihintay at mapabilis ang paggawa ng hindi sinasakripisyo ang kalidad. Ang sistemang ito ay nagbigay daang na maging benchmark sa industriya ng automotive sa buong mundo at naging inspirasyon para sa iba pang mga industriya sa mabuting pamamahala sa produksyon mula electronics hanggang sa serbisyo. Ang Toyota Motor Corporation ay isang pampublikong kumpanya na nakalista sa stock exchange sa Japan at iba pang mga merkado, kaya maraming mga mamumuhunan ang may pag-aari ng bahagi ng kumpanya. Ngunit sa kabila ng pagiging pampubliko nito, ang pamumuno at direksyon ng Toyota ay malakas pa ring nakaugat sa pamilyang Toyoda. Ang direktang tagapagtatag ng automaker na si Kichiro Toyoda ay naging pangunahing pinuno sa mga unang taon at ang kanyang pamilya ay nananatiling may mahalagang papel sa mga desisyon ng kumpanya hanggang ngayon. Sa modernong panahon, ang Toyota ay pinamumunuan ng mga taong may malalim na koneksyon sa orihinal na Toyoda family at marami sa mga pangunahing posisyon ng corporate leadership ay hawak ng mga taong may kadalubhasaan sa negosyo at teknolohiya. Maraming dahilan kung bakit naging sobrang tanyag at matagumpay ang Toyota hanggang sa maging isa sa mga pinakasikat at pinakamalaking automaker sa buong mundo. Ang Toyota ay kilala sa paggawa ng mga sakyang hindi lamang madaling i-maintain, kundi nagtatagal ng maraming taon. Ang reputasyong ito ay lumago lalo na noong dekada 60 at 70 nang ang mga sakyang tulad ng Toyota Corolla ay naging best-selling car model sa buong mundo dahil sa tibay at kausayan nito. Ang Lean Manufacturing at Toyota Production System ay naging modelo ng produksyon hindi lamang sa automotive kundi sa iba pang mga industriya. Pinapayagan nito ang Toyota na gumawa ng mga sasakyan ng mas mabilis at mas may kalidad kaysa sa maraming kakumpetensya. Hindi lamang inangkat ng Toyota ang mga kotse nito sa buong mundo. Sinimulan nilang mag-set up ng mga planta sa Amerika, Europe, Asia at iba pa. Kaya nabigyan ng mga lokal na merkado ng akses sa mga bagong modelo ng mas mabilis at mas mura.
Noong 1997, inilunsad ng Toyota ang Prius, ang unang serye-produced hybrid vehicle sa mundo. Ito ay hindi lamang nakatulong sa pagbabawas ng polusyon, kundi naging simbolo rin ng inobasyon sa larangan ng green technology. Ang Toyota ay may isa sa pinakamalawak na dealer network sa buong mundo, kabilang na ang Pilipinas. Ito ang nagbigay ng kumpiyansa sa mga mamimili na mayroong sapat na serbisyo at mga pyesa kung sakaling kailanganin. Bagay na naging malaking dahilan para maraming tao ang pili ng Toyota kaysa ibang mga brand. Kung ikukumpara ang ibang malalaking kumpanya sa Japan tulad ng Honda, Yamaha o Suzuki, mapapansin ang karamihan sa kanila ay may malawak na linya ng motorcycles. Ito ay dahil sila ay nagmula sa mga kumpanya na mismo ay nag-develop ng motorcycle at iba pang mga maliliit na makina. Ang Honda halimbawa ay nagsimula bilang isang maker ng motorsiklo bago pumasok sa paggawa ng sasakyan, kaya't bagamat gumagawa sila ng mga kotse at motorsiklo. Ang Toyota ay nag-focus simula pa lamang sa paggawa ng sasakyan at ang core competency nito ay nasa four-wheeled vehicles at automotive systems. Hindi ito nag-invest sa malawakang paggawa ng motorsiklo dahil kailangan ng ibang set ng teknolohiya, marketing strategy at customer base. Sa paglipas ng panahon, napili ng Toyota na palawakin ang negosyo sa pamamagitan ng pagkonekta sa iba pang mga larangan tulad ng heavy trucks, mga luxury vehicles, at iba pang mga mobility solutions, imbes na pumasok sa motorcycle competition. Ang Toyota ay unang pumasok sa merkado ng Pilipinas noong late 50s hanggang 60s. Sa pamamagitan ng lokal na distributor na tinawag na Delta Motors Corporation na nag-import at nagbenta ng mga Toyota vehicles. Napalago ng Delta Motors ang brand sa Pilipinas sa mga dekada bago pa man umusbong ang sariling subsidiary ng Toyota sa bansa. Noong 1988, opisyal na itinatag ang Toyota Motor Philippines Corporation bilang joint venture sa pagitan ng Toyota Motor Corporation ng Japan at ng lokal na partner na GT Capital Holdings at Mitsui Corporation Ltd. At iba pang stakeholders. Ang TMP ay nagsimula bilang maliit na grupo na may humigit kumulang 20 empleyado. Nakalaunan ay naging libu-libong manggagawa sa mga planta sa Bicutan, Metro Manila at pagkatapos ay Santa Rosa, Laguna. Sa Pilipinas, mabilis na tinanggap ng mga mamimili ang Toyota dahil sa pagiging reliable, madaling i-maintain at mataas na resale value. Sa katunayan, ang Toyota ang nananatiling number 1 brand sa benta ng sasakyan sa bansa sa maraming dekada. Ang Toyota ay hindi lamang popular sa Pilipinas, ito ay isa sa pinakamalalaking automaker sa buong mundo. Sa maraming taon, ang Toyota Motor Corporation at ang Toyota Group kasama ang Lexus, Daihatsu at Hino ay nangunguna sa pandaigdigang benta ng sasakyan. Noong 2024, ang Toyota ay nagbenta ng mahigit 10.8 milyon na mga kotse at nanatili itong pinakamalaking car manufacturer sa buong mundo na humahataw sa kompetisyon tulad ng Volkswagen Group at iba pa. Bagamat napakalaki at respetado ang Toyota, hindi ito ligtas sa mga kontrobersiya at hamon. Isa sa pinakakilala at malawak na tinutukoy na issue ay ang mga recall at mga kaso ng unintended acceleration na nangyari noong huling bahagi ng 2000s at unang bahagi ng 2010s. Maraming reklamo ang lumabas na ang ilang Toyota vehicle ay biglang tumatakbo nang hindi sinasadya dahil sa epekto ng accelerator na nagdulot ng mga aksidente at kahit pagkamatay. Noong 2014, nagkaroon ng isang malaking kasunduan sa Amerika kung saan ang Toyota ay sumang-ayon na magbayad ng malaking halaga para sa pagkakasangkot sa mga isyu sa safety at piniling hindi pagsisiwalat ng mga defect at nagpataw ng probation at oversight bilang bahagi ng kasunduan. Bilang tatak na may mayamang kasaysayan, maraming nakakatuwa at hindi pangkaraniwang trivia tungkol sa Toyota. Halimbawa, ang pangalan mismo ng kumpanya ay naging mas swerte at mas maikli sa pagsulat at pagbigkas bilang Toyota kaysa sa Toyoda, kaya ito ang pinili upang magkaroon ng mas magandang imahe at simbolismo sa merkado. Hindi may kakilan ng Toyota isa sa mga pinaka-maimpluwensya at matagumpay na kumpanya sa kasaysayan ng industriya ng automotive. Mula sa maliit na loom workshop ni Sakichi Toyoda hanggang sa isang global automotive powerhouse, ang Toyota ay buhay na patunay na kung ano ang maaaring makamit sa pamamagitan ng inobasyon, disiplina at pagmamalasakit sa kalidad. Hindi lamang ito nagbenta ng mga kotse, nagbago ito ng mga paraan ng pag-iisip tungkol sa paggawa at teknolohiya at naging inspirasyon sa mga henerasyon ng mga inhinyero at negosyante.